Good morning mga ka-sisters. Ngayon nga pala ay magluluto ako ng merienda na isasama ko na hanggang sa hapunan namin. Kasi nga nakita ko yung saging ay hinog na at naisipan kong gumawa ng merienda na ang tawag sa amin ay maruya. So kailangan natin yung harina. Nagtakal ako ng 1 cup at kalahati na harina. Ito mga ka-sisters ay estimate ko lang kasi nga ay lagi naman bawat magluto ako ini-estimate ko lang, pero kahit papaano ay okay naman ang naging kahinatnan ng aking luto. So ayan, naglagay ako ng powder na gatas, powder milk, at saka yung asukal, parang inutay-utay ko lang siya kasi ini-estimate ko nga lang siya kung matamis ba o hindi. So nakita ko naman na kulang pa, so inubos ko na yung aking tinakal-takal. Nung nakita ko na may hinog na saging at naisipan ko na gawing maruya, tamang-tama naman mga sisters, ay may naitabi pala akong harina sa kabinet, ay hindi sa balde na harina. Kaya sabi ko tamang-tama talaga ito sa pinaplano kong lutuin na maruya or kumbo. So naglagay ako ng isang pirasong itlog dyan at naglagay din ako ng isang kurot lang na asin. At saka yung paglagay ko ng tubig mga ka-sisters ay utay-utay lang din dahil syempre hindi ko nga yan tinakal at estimate lang. At hinuhulaan ko lang yung magiging texture ng aking harina na pwede doon sa saging. Ayan, bale yung magiging kahinatnan ng maging kinalabasan mga ka-sisters ng harina ay kailangan hindi basang-basa or ano lang siya, kainaman lang ang basa at saka yung medyo matigas. Kasi pag sobrang basa mga ka-sisters, yung paglagay mo ng tubig sa harina ay parang hindi maganda yung pagkaluto ng saging at harina. Ang magiging kinalabasan yun ay parang lugaw siya or lata ang tawag sa amin. So ayan, matapos ko siyang ipaghalo-halo yung mga ingredients sa harina at nakita ko naman na parang okay na ito. So itinabi ko lang siya ng saglit para hiwain yung mga saging. Ayan, bali nag voice over na lang ako mga ka-sisters dahil napansin ko nga yung paligid namin dito ay talagang sobrang napakaingay at saka sa kaliwa kanan ay may tugtog. Siyempre naman kapag may sound tayo na narinig, si Mita or si YouTube ay ginagawa niyang copyright. So wala tayong makukuhang kita kapag copyright yung ating mga videos. At saka sa kabila naman ay si Eric ay nagmamasilya ng bangka ni Ka-Emer. Sobrang ingay talaga, kaya kunting salita na lang muna ako dyan mga ka-sisters para kahit pa paano ay hindi naman boring, o kumbaga ay parang nakikinig lang kayo ng radyo na may gumagalaw o nakikita ninyo kung ano aking ginagawa. So ayan, hiniwa-hiwa ko na si saging at inestimate ko lang yung dami rin ng saging para pag ihalo ko dito sa harina ay tamang-tama lang, hindi yung masyadong maraming saging or marami ding harina. Mas maganda yung halos magkaparehas lang ang takal nila para pag niluto natin sa mga ka-sisters ay masarap siya kainin. Dahil pag sobrang dami naman ng saging, kunti ang harina, ay ang lasa nun mga ka-sisters maasim-asim. Ayan, dahil ang saging natin ay overripe na at saka sobrang hinog talaga. Overripe at hinog pareho lang pala. At saka ayan mga ka-sisters, yung ating harina ay tamang-tama lang din doon sa saging na hiniwa ko. So ready to cook na or ready to luto na. At ngayon nga mga ka-sisters ay may ekstrang luto pa ulit ako, yung balanghoy. Nilaga ko siya. Nilaga ko na lang yung balinghoy namin na nakita ko sa tabi lang at nahihinayang naman ako na masira siya. So naisip ko na isama ito sa aking pagluluto or magiging dalawa yung aking recipe or menu na lulutuin ngayon or merienda. Kasi nga napansin ko kapag niluto ko itong aking kumbo or maruya ay parang kulang ito sa amin at hindi man iwasan mga ka-sisters na may isambo na kapitbahay. So hindi pwede na hindi rin tayo bibigay. Siyempre nga pagdating sa pagkain ay parang hindi natin maiwasan na hindi tayo magbigay dahil parang nakakahiya at nakakaawa din. At ganyan talaga kami dito mga ka-sisters sa paikot namin. Kapag may pagkain kahit kunti ay talagang bahagi-bahagi lang, kahit papaano ay makatikim din. So ay mga ka-sisters, dito nga pala ako nagluto sa bahay ni nanay dahil si nanay ay kasalukuyan na doon sa bahay ni ka brother Ed at doon naman siya titira
para kahit papaano ay makakatikim na naman siya ng ibang pagkain. Dahil pag dito lang si nanay sa amin ay halos araw-araw ay isda, gulay na lang. Bihira siya makatikim ng prutas. Maliban lang sa saging. Ayan, dahil pag season ng saging, makakatikim si nanay. So, doon lang muna sa Kalapan at dito ako sa bahay niya nakikitira. At syempre, pag wala si nanay, ay pwede naman ako magluto dito sa bahay niya. At ginamit ko nga pala dito yung lutuan ay ang shilin or gas stove. Kasi pag niluto ko ito mga ka-sister sa kahoy ay hindi maganda ang maging kinalabasan ng aking luto. Magiging mukhang sunog siya na pagdating sa gitna nun ay hilaw. Ayan. Mas maganda kasi pag niluto natin siya sa digasol ay halos pare-pareho ang luto hanggang sa loob ay maganda ang pagkaluto. So ayan. At sa tingin ko naman ay maganda yung kinalabasan ng aking pagluto dahil habang niluluto ko pa lang mga ka-sisters ay utay-utay nang kinakain yung unang niluluto ko dahil hindi talaga makatiis si Aya. Ay galing pa siya sa school, sobrang gutom siguro ni Aya dahil yung kinain ni Aya nung tanghalian wala kaming ulam, kaya nag-ulam siya ng gatas na galing pa dito sa kay lula niya. Kaya habang niluluto ko mga ka-sisters yung maruya or kumbo ay unti-unti na binabawasan ni Aya. Kaya siguro bago ako makatapos magluto ay kaunti na lang ang matitira nito. Kaya sige lang dahil talagang gutom nga naman at hindi na makatiis, hala kainin na. Ay hala, bakit nasabi kong gatas ang ulam ni Aya? Baka may magtanong na bakit gatas, wala ba talagang isda? So sa ngayon mga ka-sisters ay napakainit at napakalakas ang hangin dito sa amin. Parang may bagyo, kulang na lang ulan at saka maging sa dagat. So wala talaga kaming isda na may ulam maliban sa may natira akong bagoong, tapos pwedeng magkuha ng gulay. So nakakasawa din pag ganun araw-araw. So minsan ay gusto namin mag-ulam pa ng gatas kaysa yung pabalik-balik lang na ulam namin. Kaya nabuting at nakita ko na may pwede pala akong lulutuing merienda at ayan, nakapagluto na naman ako ng merienda at iba na namang lasa ang makakain namin ngayon. Sa wakas, nakatapos na ako magluto mga ka-sisters at atat na yung mga kasamahan ko magkain dahil talagang gutom na talaga dahil ang oras dito sa amin ay papunta na sa alas 5 or 5 p.m. Ayan, nagkamali pa tuloy dahil mismo ako mga ka-sisters ay nagutom din at natakam na akong magkain ng luto ko rin. So maya-maya mga ka-sisters ay kakain na kami. May paplating-plating pa ako ng asukal na puti dahil nakita ko nga na mas masarap pa siyang lagyan ng asukal dahil yung texture na ginawa ko ay hindi masyadong matamis. Guys, ito yung magiging hapunan namin kasi papunta na sa hapon. Pasensya na kayo at talagang maingay dahil si Eric ay nagmamasilya ng bangka ni Kaimer. Malapit lang dito sa amin. Napakaingay yung kanyang masilya para panay ugong. So ayun mga ka-sisters, nakaluto na kami ng aming pagkain at ito yung aming merienda na dala hapunan. Nagluto ako ng balinghoy kasi nung isang araw ay naghukay kami ng balinghoy, hindi naubos. Ito yung natira at saka may hinog na saging. So nakaisip ako na gawing kumbo saging. So maruya ang tawag sa amin ng ganyang luto mga ka-sisters. Ayan. So andito si Toto kasi kalalabas na ng school. Kailangan ang merienda. Ayusin na po. Okay, pasalamat tayo. Maraming salamat o Diyos sa patuloy pag-ingat sa buong maghapon. Salamat sa mga buhay na natanggap sa iyong pabor sa buhay at kalakasan. In Jesus' name, amen. Kain! Uy, balinghoy ako, balinghoy. Malinis ba ang kamay? Pwede hawakan yan. Hawaki kasi kamay mo malinis naman. Naghugas ka, di ba? O gutom talaga si Oyo. Super ma. O sige sa inyo lang. Hawaki mabuti. Yan. Ako, malinis talaga sadya ang kamay ko dahil kanina pa ako nakahuhugas. Siyempre nagawa ko. Tawag na naman ako ni Ma'am May na pwede. Ito lang, meron na yan, may puti. So, ang kulang dito mga ka-sisters ay kape. Para masabi mong eksakto talaga yung ganitong merienda sa kape. So, huwag pa nang mag-cook. Bawal ang cook. Pangaya pa ng kape bahay. Kukulangin yung ating luto. So, ayun mga ka-sisters, bye-bye.
See you next video mga ka-sister. Bye-bye. Thank you.